Taglagas ng 1991 sa isang maliit na mababang paaralan sa isang bayan sa Pampanga, si Jose Pepe Reyes, ang janitor, ay gaya ng dati ginagampanan ang kanyang tungkulin sa gabi, nag-iikot sa bawat sulok ng eskwelahan. Ngunit sa gabing iyon, nasaksihan niya ang isang bagay na hindi niya dapat nakita. Isang ipinagbabawal na relasyon na nagaganap sa tahanan mismo ng prinsipal. Mula sa sandaling iyon, ang kanyang kapalaran ay nagsimulang bumaluktot sa isang direksyong hindi na maibabalik pa. Pag-uwi niya sa harap ng kanilang hapagkainan, bahagya niyang naibulong sa kanyang asawa, "May nakita ako sa eskwelahan na hindi ko dapat nakita. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin o manahimik na lang." Iyon ang huling alalahanin na narinig ng kanyang asawa mula sa kanya. Enero 1992. Ang hangin ng taglamig ay napakalamig at tumatagos sa balat. Isang umaga, umalis ng bahay si Jose Reyes matapos sabihing, "Baka gabihin ako ng kaunti sa pag-uwi ngayon." Hindi na siya kailanman bumalik. Sa panahong walang mga CCTV camera at cellphone, halos walang paraan upang makahanap ng ebidensya kapag ang isang tao ay bigla na lang naglaho. Mabilis na nagbigay ng konklusyon ang pulisya sa loob lamang ng isang araw. Nagtanan daw siya dahil sa pagkabaon sa utang sa tungits. Ngunit ang hindi alam ng karamihan, ang pangunahing testigo na nagbigay ng konklusyong iyon ay walang iba kundi ang principal mismo. Hindi naniwala ang kanyang asawang si Elena. Bawat taon, nagsusulat siya ng sulat pakiusap at dinadala ito sa istasyon ng pulis, ngunit sa loob ng 13 taon, hindi siya kailanman pinakinggan. Naalala ng lipunan ang kanyang asawa bilang isang takas at siya na lamang mag-isa ang patuloy na sumisigaw para sa katotohanan. Lumipas ang 15 taon. Oktubre 2006, isang sunog ang aksidenteng sumiklab sa abandonadong paaralan. Nang bumaba ang mga bumbero sa bodega sa silong kung saan naroon ang lumang boiler, isang kinakalawang na drum ang naghihintay sa kanila sa dilim. Mula sa butas na kinain ng kalawang ay tumatagas ang maitim na likido. Nang buksan nila ang takip, isang puting bungo ang lumitaw mula sa mamantikang laman. Sa loob ng drum na iyon, na hindi nabuksan sa loob ng 15 taon, nakakulong ang isang taong binansagan ng lipunan bilang isang takas. 2 buwan na lamang ang natitira bago mapaso ang kaso. May lalabas pa kaya ang katotohanang itinago sa loob ng 15 taon? At sino ang taong kumulong sa isang lalaki sa loob ng isang drum at namuhay ng payapa sa loob ng 15 taon? Ang kuwento ng araw na iyon ay magsisimula na. Ang simula, Oktubre 17, 2006, Sabado. Malalim na ang gabi sa isang liblib na lugar sa Pampanga. Sa dulo ng isang makitid na sementadong daan na pumapalibot sa mga palayan, nakatayo ang isang lumang gusali ng paaralan na parang isang malaking anino. 7 taon na ang nakalipas mula nang ito ay isara noong 1999. Ang abandonadong paaralan na hindi na dinadalaw ni numan ay natatakpan na lamang ng matataas na damo at baging. Ang liwanag ng buwan na tumatagos sa mga basag na bintana ay nagbibigay ng isang nakakatakot na pakiramdam na para bang may isang taong nagmamasid habang pinipigil ang kanyang paghinga. "Wow! Ang ganda ng atmosphere dito, Kuya Marco." Sigaw ng isang nakababatang miyembro ng film club, si David Suarez, habang iwinawasiwas ang kanyang flashlight. Ang presidente ng kanilang grupo, si Marco Fernandez, ay tumango ng may kasiyahan habang ibinababa ang kanyang mabigat na camera bag. 4 silang estudyante sa kolehiyo mula sa Maynila na napadpad sa lumang gusaling ito habang naghahanap ng lokasyon para sa kanilang horror film. Maingat nilang tinahak ang hagdanang kahoy na lumalangit-ngit at pumuwesto sa gitna ng isang silid-aralan sa ikalawang palapag upang simulan ang paghahanda sa kanilang shooting. "David, ayusin mo ang tayo ng tripod ng ilaw." Baluktot ang sahig
kaya madaling matumbayan. Paalala ni Marco habang inaayos ang mga gamit. Inilagay ng mga estudyante ang isang halogen lamp sa ibabaw ng tripod, ngunit hindi pantay ang lumang sahig na gawa sa tabla. Ang tripod na halos hindi makabalanse sa hindi matatag na sahig ay biglang tumagilid. Sa sandaling dumampi ang nag-iinit na ilaw sa tuyong tabla, biglang umusok ito at nagliyab. "Sunog! Lagot! Bilisan nyo! Iwanan nyo na ang mga gamit at lumabas na tayo!" Sigaw ni Marco habang patakbong tinutungo ang pinto. Kinalimutan na ang lahat. Sa loob ng silid-aralan na puno ng tuyong kahoy at alikabok, mabilis na kumalat ang apoy hanggang sa umabot ito sa kisame. 7:32 ng gabi, isang residente mula sa kalapit na bukid, si Mang Tomas, ang nakapansin sa makapal na usok at agad na tumawag sa 119. Dumating ang 2 truck ng bumbero na may malakas na sirena at naapula ang apoy sa pangunahing gusali sa loob ng halos 1 oras. "Chief, naapula na po ang sunog sa main building. Papasukin na po ba natin para mag-inspeksyon?" Tanong ng isang bumbero habang pinupunasan ng pawis. Iniladlad ng fire marshal na si Kapitan Yamzon ang plano ng gusali. Itinuro niya ang bahagi ng silong at inutusan ang kanyang mga tauhan na agad itong suriin. Dati itong lugar na gumagamit ng dekrudong boiler at mataas ang panganib na sumabog ang anumang natirang langis. 3 bumbero ang bumaba ng dahan-dahan sa madilim na hagdanan patungo sa silong gamit ang kanilang mga flashlight. Bakit ang hirap buksan ng pinto na to? Kinakalawang na lahat ng bisagra at ayaw gumalaw, sabi ni Bumbero Reyes habang niyuyugyog ang bakal na pinto. Sa huli, gumamit sila ng cutting tool para piliting buksan ang pinto. Isang masangsang na amoy ng langis ang sumalubong sa kanila. Sa loob ng bodega, nagkalat ang mga lumang drum, lata ng pintura at iba pang basura. Nang matanglawan ng flashlight ang isang 200-litrong drum sa isang sulok, nanlaki ang mga mata ng mga bumbero. "Sarge, tingnan niyo po ito. May maitim na likido na tumatagas mula sa butas sa ilalim ng drum," sabi ni Reyes habang itinuturo ang malagkit na likido sa sahig. Maingat nilang sinimulang hiwain ang takip ng drum gamit ang cutting tool. Umalingaw-ngaw ang matinis na tunog ng metal sa buong silong at maya-maya pa'y bumagsak ang mabigat na takip sa sahig. Mula sa mamantikang laman, isang puting bungo ng tao ang lumitaw. Biglang tumahimik ang lahat. "Tao! Sarge, may tao sa loob ng drum!" Sigaw ni Reyes habang napaatras at napaupo sa sahig. Hindi nagtagal na puno ng mga patrol car at ambulansya ang paligid ng paaralan at dumating ang mga investigador. Kasama sa mga usisero, lumitaw ang retiradong principal na si Arturo Vargas na namumutla. Ang 76 taong gulang na lalaki ay nagsimulang manginig habang pinagmamasdan ang mga pulis na bumababa sa silong. "Principal, ayos lang po ba kayo? Bakit po kayo nanginginig?" Tanong ng isang residente habang inaalalayan si Ginoong Vargas. Hindi makasagot si Arturo Vargas. Nakatitig lamang siya sa pasukan ng silong na tila wala sa sarili. Ang pagbubukas ng kaso. Makalipas ang 2 araw, dinala ang mga buto sa crime laboratory para sa masusing pagsusuri. Isang gintong pustiso sa kaliwang itaas na bahagi ng panga ang magiging susi sa pagbubukas ng katotohanan pagkatapos ng 15 taon. 2 gintong pustiso sa kaliwang itaas. Siguradong may record nito. Dalhin niyo rito ang lahat ng listahan ng mga nawawala noong 1992, utos ni Detective Marco Santos ng Criminal Investigation Unit. Sinimulan niyang halungkatin ang mga maalikabok na dokumento at natagpuan ang isang missing person report na isinampa noong Enero 1992. Ang mga katangian ng biktima, isang 54 taong gulang na janitor sa mababang paaralan ng San Nicolas na nagngangalang Jose Reyes, ay eksaktong tumutugma sa mga buto. Agad niyang hinanap ang nag-iisang anak ni Jose, si Kenji Reyes, para sa DNA testing. "Itay ko po ba yan, sir?"
15 taon na siyang hindi nagpapakita, akala namin. Akala namin buhay pa siya sa kung saan, sabi ni Kenji, habang nanginginig na humahawak sa manggas ni Detective Santos. Noong Oktubre 28, dumating ang resulta mula sa crime lab. Kumpirmadong mag-ama nga sina Jose at Kenji. Naghinala si Detective Santos at bumaba sa basement ng police station para hanapin ang lumang file ng kaso. Nakasulat doon na si Jose Reyes ay nagtanan dahil sa utang sa tungits. Isinara ang kaso base sa testimonya ng mga saksi. Isang kusang pag-alis. Napailing na lang si Santos. Kailangan niyang malaman kung sino ang saksi na gumawa ng kuwentong iyon. Dahan-dahan niyang sinundan ng kanyang daliri ang pangalan sa listahan ng mga saksi. Malinaw na nakasulat doon ang pangalan ni Arturo Vargas, ang unang nagpatotoo sa pagtakas di umano ni Jose Reyes. Sinara ni Detective Santos ang lumang folder. Kailangan niyang alamin kung sino ang pulis na humawak ng kaso noon. Sa mga record, lumitaw ang pangalan ng retiradong pulis na si Sargento Ricardo Gomez. Natagpuan niya ito sa isang maliit na bahay sa bayan, 68 taong gulang na at payapang namumuhay. Nandito po ako para sa kaso ni G. Jose Reyes, ang janitor ng mababang paaralan ng San Nicolas. Kayo po ang humawak ng kaso noong Enero 1992, tama po ba? Tanong ni Santos habang nakaupo sila sa beranda. Dahan-dahang nagsalita si Sargento Gomez. Naalala ko yon. Ang asawa niya ang unang pumunta sa presinto, umiiyak. 3 araw na raw nawawala ang asawa niya. Kung ganoon, bakit niyo isinara ang kaso bilang pagtakas lang ng walang investigasyon? Diretsyong tanong ni Santos. Kinahapunan noon, sagot ni Gomez, tumawag mismo si Principal Vargas sa presinto. Sinabi niyang si Jose ay baon sa utang sa tungits at hinahabol ng mga nagpapautang. Kumalat na raw ang balita sa eskwelahan kaya naniwala na lang ako. Dahil lang sa isang salita ng principal, ginawa ninyong takas ang isang tao. Nagsumite pa raw ng sulat pakiusap ang asawa niya. Hindi ba? Alam ko, malungkot na sagot ni Gomez. Paulit-ulit siyang bumalik na may dalang sulat. Pero ano ang magagawa ko? Isang sarado ng kaso. Noong mga panahong iyon, mas may bigat pa ang salita ng isang prinsipal kaysa sa kapitan ng barangay. Umalis si Santos at nagtungo sa isang luma at maliit na bahay sa dulo ng bayan. Isang matandang babae na hukot na ang likod, si Aling Elena Reyes, ang nagbukas ng pinto. Mula po ako sa pulisya. May ilang katanungan lang po sana ako tungkol sa asawa ninyo, si G. Jose Reyes. Pinatuloy siya ni Elena sa maliit na sala. May isang sobrang papel sa isang sulok na maingat niyang kinuha at inilapag sa harap ni Santos. Nasa loob nito ang 13 kopya ng mga sulat pakiusap na isinulat niya mula 1993 hanggang 2005. Hinding-hindi iiwanan ng asawa ko ang kanyang anak dahil lang sa utang, sabi ni Elena, pinipigilan ang luha. Bago siya nawala, may napansin po ba kayong kakaiba sa kanya? Tanong ni Santos. Noong taglagas ng 1991, sagot ni Elena. Pag-uwi niya, natulala siya sa harap ng mesa. Sabi niya, may nakita akong hindi maganda sa eskwelahan, pero hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin o manahimik na lang. Nang tanungin ko kung ano iyon, sinabi niyang tungkol daw iyon sa prinsipal, kaya mas mabuting huwag na siyang makialam. Mula noon, nawala na ang ngiti niya. Noong umaga ng Enero 4, sinabi niyang mag-overtime siya at hindi na siya bumalik. Bumalik si Santos sa presinto at humingi ng listahan ng mga guro sa paaralan noong 1991-1992. 4 ang kanyang nakausap at karamihan sa kanila ay naniwala sa kuwento ng prinsipal. Ang huli niyang pinuntahan ay si G. Manuel Ocampo, isang dating guro na may-ari na ngayon ng isang maliit na tindahan ng school supplies. Si G. Jose Reyes. Naaalala ko, nakakaiba ang pakikitungo sa kanya ni Principal Vargas, sabi ni G. Ocampo.
Minsan, nakita ko sa labas ng opisina ng prinsipal, hawak ni Principal Vargas ang braso ni Jose at galit na may sinasabi. Namumutla si Jose at hindi makapagsalita. Tinanong ni Santos kung mayroong guro na malapit sa prinsipal. Nagatubili si Ocampo bago nagsalita. May isang bagong guro noon, si Bebe Cristina David. Masyadong binibigyan ng atensyon ng prinsipal. Ilang beses ko silang nakitang lumalabas mula sa bahay ng prinsipal at hindi maganda ang mga naririnig kong tsismis. Tapos, wala pang 2 buwan matapos mawala si Jose, bigla na lang nalipat si David sa ibang paaralan. Minarkahan ni Santos ang pangalan ni Cristina David. Sakto namang pumasok ang kasamahan niyang si Detective Leo Garcia. Sir Marco, tingnan niyo po ito. Ayon sa mga record ng munisipyo at testimonya ng kapitan, si Jose Reyes ay naglalaro lang ng tongits na may maliit na pusta. Wala siyang kahit anong utang. Napangiti si Santos. Peke ang kuwento tungkol sa utang. May matinding alitan sa pagitan ni Jose at ng prinsipal. At ang babaeng guro na malapit sa prinsipal ay umalis agad pagkatapos ng insidente. Ibig sabihin, ang prinsipal ang pumatay kay Jose at ginamit ang utang bilang cover-up? Tanong ni Garcia. Isang bagay ang sigurado, sabi ni Santos habang isinusuot ang kanyang jacket. Hindi ito simpleng pagtakas. Hanapin natin si Cristina David. Pag-amin ng saksi. Nobyembre 2006. Natunton ni Santos si Cristina David sa isang apartment sa Angeles City. Nagtatrabaho na siya ngayon bilang isang tutor. Nang magpakilala si Santos bilang pulis, namutla si Cristina. Tungkol po ito sa panahon ninyo sa mababang paaralan ng San Nicolas, sabi ni Santos. Nanginginig na pinaupo ni Cristina si Santos sa sala. Diretso siyang tinanong ni Santos tungkol sa relasyon niya kay Principal Arturo Vargas. Noong una, tungkol lang sa trabaho, mahinang sabi ni Cristina. Pero bandang huli ng Abril, sinimulan niya akong yayain sa bahay niya para magkape. Baguhan lang ako, hindi ko kayang tumanggi sa prinsipal. Ang boses niya ay nanginginig. Pero hindi lang kape ang pinunta ninyo doon. Tama ba? Hindi na kailangan pang sumagot ni Cristina, bakas na sa kanyang mukha ang lahat. Nagsimula siyang ikuwento ang isang pangyayari noong Setyembre 1991. Nasa loob kami ng bahay niya nang may narinig kaming kaluskos sa labas. Nagmamadali siyang lumabas at pagbalik niya, sinabi niyang nakita niya ang janitor na si Jose na dumadaan. Mula noon, nagsimula siyang matakot na baka may nagmamanman sa kanya. Iniiwasan na siya ni Vargas sa paaralan at hindi na pinapapunta sa kanyang bahay. Pagkatapos, tinanong ni Santos kung totoo bang kinausap siya ng asawa ng prinsipal. Tumango si Cristina, nanginginig. Disyembre noon, nasa classroom ako nang bigla siyang pumasok. Binalaan niya ako. Kapag nagsalita ang janitor at magkaroon ng gulo, hindi ka rin makakaligtas. Hindi ko makalimutan ang lamig ng kanyang mga mata. Ito ang sikretong itinago ni Cristina sa loob ng 15 taon. Kinumpirma ni Santos na noong Enero 1992, nasa bahay ng pamilya niya sa Angeles City si Cristina. Mabilis siyang pinalipat ni Vargas para manahimik. Bumalik si Santos sa presinto. Sir, malinaw na ang lahat, sabi ni Garcia habang isinusulat ang mga pangalan sa isang whiteboard. Nasaksihan ni Jose ang relasyon ni Vargas. Alam din ito ng asawa niyang si Felicia at nagbanta pa. Wala nang mas malinaw na motibo pa rito. Sinuri ni Santos ang mga testimonya ng mga residente. Lahat sila ay nagsabing si Felicia Vargas ay isang babaeng mas mahalaga pa ang reputasyon bilang asawa ng prinsipal kaysa sa kanyang buhay. Imbestigahan niyo si Felicia, utos ni Santos. Ang isang taong sobrang nagpapahalaga sa reputasyon ay gagawin ng lahat kapag ito ay nanganganib. Sakto namang dumating ang resulta ng forensic examination sa mga buto. May bakas ng matinding tama mula sa isang matigas na bagay sa likod ng bungo. Tingnan niyo po ito. Basag ang bungo niya. May pumalo sa ulo ni Jose mula sa likod. Malinaw na krimen ito,
sabi ni Garcia. Muling ipinatawag ni Santos si Arturo Vargas. Sa interrogation room, nanatiling kalmado ang 76 taong gulang na si Vargas, ngunit ang kaliwang kamay niya sa ibabaw ng mesa ay walang tigil sa panginginig. Hindi nagtanan si G. Reyes dahil sa utang, Principal. Bakit kayo nagsinungaling sa pulis 15 taon na ang nakalipas? Tanong ni Santos. Sinabi ko lang ang katotohanan. Kumalat ang balita tungkol sa utang niya sa tongit sa buong paaralan, matigas na sagot ni Vargas. Tinapos ni Santos ang interogasyon. Habang mag-isang naiwan sa silid, isinulat niya sa kanyang kuwaderno. Kaliwang kamay, patuloy na nanginginig. Ang lihim na sulat. Nobyembre 10, 2006. Isang liham na walang pangalan ng nagpadala ang dumating sa presinto, nakasulat sa sobre. Para sa Criminal Investigation Unit, Pampanga, galing ito sa post office ng Angeles City. Sa loob, isang papel na may nakaprint na mensahe. Huwag ang principal ang tingnan ninyo, kundi ang loob ng bahay ng principal. Ano ang ibig sabihin nito? Bulong ni Santos. Sir, baka si Christina David ang nagpadala nito. Malapit sa tinitirhan niya ngayon ang post office sa Angeles City, sabi ni Garcia. Malinaw ang mensahe. Ang may sala ay hindi si Arturo, kundi ang asawa niyang si Felicia. Habang hinihintay ang resulta ng fingerprint analysis sa sulat, dumating ang isang fax mula sa Provincial Education Office. Noong Enero 4 at 5, 1992, si Arturo Vargas ay dumalo sa isang seminar sa San Fernando. May pirma pa niya bilang patunay at kumpirmadong nanatili siya doon magdamag noong ika-4. Sir, tingnan nyo, noong Enero 4 at 5, eksakto kung kailan nawala si Jose, nasa San Fernando si Vargas, sabi ni Garcia. Napakunot noo si Santos. Kung nasa seminar si Vargas, imposible siyang mag-isang pumatay kay Jose. Lumakas ang posibilidad na ang nasa likod nito ay ang loob ng bahay ng principal, ang kanyang asawa. Binalikan nila ang kapitan ng barangay, si G. Tanaka. Naalala niya na noong Nobyembre 1991, nakita niya si Felicia Vargas na galit na kinakausap si Jose sa harap ng gate ng paaralan. Hindi ko nakita ang mukha nila, pero galit na galit si Ginang Vargas habang kumukumpas. Si Jose naman ay takot at paulit-ulit na umiiling, kwento ni G. Tanaka. Kinumpirma nito ang teoryang may ginawang pagbabanta o pamimilit si Felicia kay Jose. Habang nasa sasakyan pabalik, hindi mapakali si Garcia. 2 buwan na lang bago mapaso ang kaso, kulang pa tayo sa ebidensya. Hindi aamin ang babaeng iyon nang walang matibay na pruweba. Makakahanap tayo. Determinado na sabi ni Santos habang mas diniinan ang pag-apak sa silinyador. Ang buhol magsasaka. Patuloy ang investigasyon ni Santos. Muli niyang ipinasuri ang drum, ang mga natirang substance sa loob, mga fingerprint, at pati na rin ang paraan ng pagkakatali ng alambre sa takip nito. Samantala, natuklasan ni Garcia na si Felicia ay kabisado ang bawat sulok ng paaralan, lalo na ang bodega sa silong. Ayon sa mga residente, tuwing may delivery ng krudo para sa boiler, si Felicia mismo ang nagbubukas ng pinto ng bodega. Nakausap ni Garcia ang dating delivery man, si Mang Isko. Naalala ko po, simula noong tagsibol ng 1992, hindi na siya sumasama sa pagbaba sa bodega. Dati, lagi siyang nandoon para buksan ang pinto, pero bigla na lang siyang huminto. Ito ay pagkatapos mismo mawala ni Jose. Noong huling delivery ng taong iyon, si Principal Vargas mismo ang lumabas at sinabing sa labas na lang ng bodega, ibaba ang krudo. Malinaw na iniiwasan nilang may makapasok sa loob. Noong Nobyembre 20, ipinatawag ni Santos si Felicia Vargas. Dumating siya suot ang isang eleganteng coat, tuwid ang tayo na hindi aakalaing 73 taong gulang na. Ginang Vargas, alam niyo po ba noon na may relasyon ang asawa ninyo sa isang guro? Diretsyong tanong ni Santos.
May mga naririnig akong tsismis pero hindi ko nakita. Nagtiwala ako sa asawa ko hanggang sa huli. Matigas niyang sagot. Nang sabihin sa kanya na natagpuan ang mga buto ni Jose sa isang drum, sinabi lang niya, nakakatakot naman. Nang banggitin ni Santos ang pag-uusap nila ni Jose sa harap ng gate noong Nobyembre 1991, napakuyom ang kanyang kanang kamay. Hindi ko na matandaan. Kung napunta man ako roon, siguro inutusan lang ako ng asawa ko, sabi niya. Pinauwi ni Santos si Felicia. Kinagabihan, nagbantay si Garcia malapit sa bahay ng mga Vargas. Isang oras matapos umuwi ni Felicia, lumabas mag-isa si Arturo at naglakad-lakad sa madilim na burol sa likod ng kanilang nayon. Malinaw na pareho silang balisa. Ilang araw pa, dumating ang pinakahihintay na resulta. Ang alambre sa drum ay hindi itinali sa paraang pang-industriya. Ito ay isang buhol magsasaka, isang uri ng buhol na ginagamit ng mga taga-bukid sa pagsasabit ng daing. Gawa ito ng kamay na sanay sa buhay sa probinsya. Ito na, sabi ni Santos kay Garcia. Ito na ang ebidensya natin. Ihanda mo na. Susunduin ulit natin ang magalang na ginang na iyon. Ang pag-amin. Nobyembre 18, 2006. Sabay na ipinatawag ni Santos ang mag-asawang Vargas pero magkahiwalay ng oras at silid para hindi sila magkausap. Sa unang palapag, hinarap ni Santos si Arturo. Ipinakita niya ang testimonya ni Cristina David at ang forensic report. Kinikilala ko ang relasyon namin ni Beb. David, pero wala akong kinalaman sa pagkamatay ni Jose, iginiit ni Arturo. Pagkatapos, inilabas ni Santos ang litrato ng buhol magsasaka at ang mga testimonya tungkol sa pag-iwas nilang may makapasok sa bodega. Ako ang gumawa! Biglang sigaw ni Arturo. Inaako ang lahat ng kasalanan. Ako ang pumatay kay Jose noong gabi ng Enero 4. Hindi kumibo si Santos. Principal, ayos lang umamin, pero dapat totoo ang sinasabi ninyo. Gusto ninyong makita ang attendance sheet ng seminar na ito. Inilabas niya ang ebidensya na nagpapatunay ng alibi ni Arturo. Nawalan ng kulay ang mukha ni Arturo. Napahagulgol siya. Umalis ka ng bahay para bigyan ng pagkakataon ng asawa mo, hindi ba? Sino ang nasa paaralan noong gabing iyon? Mahinang tanong ni Santos. Umakyat si Santos sa ikalawang palapag kung saan kaharap ni Garcia si Felicia. Kalmado pa rin ito. Inilapag ni Santos ang mga dokumento ng seminar. Ginang Vargas, nagsinungaling ang asawa ninyo para protektahan kayo. Inako niya ang kasalanan. Hindi pa rin nagsalita si Felicia. Sunod na inilabas ni Santos ang 13 sulat pakiusap ni Elena Reyes. Katulad ninyo, ginugol din niya ang buhay niya para sa asawa niya. 13 taon siyang pabalik-balik sa presinto, dala ang mga sulat na ito. Dahan-dahan niyang itinulak ang unang sulat patungo kay Felicia. Nang makita ni Felicia ang mga salitang, "Hindi takas ang asawa ko," unti-unting nanlabo ang kanyang mga mata. Bumagsak ang kanyang mga balikat. Sa wakas, nagsimula siyang umiyak. Labis ang pagsisisi ko sa ginawa ko sa asawa niya. Napakalaki ng kasalanan ko, sabi niya, at sinimulan niyang ikuwento ang lahat. Ang gabi ng krimen, sinabi ni Felicia na natuklasan niya ang relasyon ng kanyang asawa. Alam din niyang nakita ito ni Jose. Para sa kanya, si Jose ang nag-iisang banta sa kanyang karangalan at sa reputasyon ng kanyang pamilya. Noong Nobyembre 1991, sa harap ng gate, sinubukan niyang suhulan si Jose para manahimik, pero tumanggi ito. "Gusto ko lang pong magtrabaho," sabi nito. Ang pagtangging iyon ang nagtulak sa kanya na ituring si Jose bilang isang bombang sasabog anumang oras. Gabi-gabi niyang kinulit ang kanyang asawa na gawa ng paraan ng janitor. Sa huli, sumuko si Arturo. "Bahala ka na. Magkukunwari akong walang alam," sabi nito. Si Arturo mismo ang nag-ayos ng biglaang seminar noong Enero 4 para magkaroon siya ng alibi. Gabi ng Enero 4, madilim na sa paaralan.
Kumatok si Felicia sa silid kung saan naka-duty si Jose. May tumatagas na krudo sa tubo sa bodega sa silong, pagsisinungaling niya. Naunang bumaba si Jose sa madilim na hagdanan. Habang nakayuko siya at sinusuri ang tubo, nakita ni Felicia ang isang bakal na pala. Dinampot niya ito at buong lakas na ipinalo sa likod ng ulo ni Jose. Bumagsak si Jose nang walang imik. Kinuha niya ang susi ng bodega mula sa bulsa ni Jose, binuksan ang pinto at ipinasok ang katawan sa isang bakanting drum. Itinali niya ang takip gamit ang buhol magsasaka na natutunan niya sa pagtira sa bukid. Pag-uwi ng kanyang asawa makalipas ang 2 araw, bumaba sila sa silong. Itinayo nila ang drum at tinabunan ng mga basura. Pagkatapos, tumawag si Arturo sa presinto at ikinalat ang kasinungalingan tungkol sa utang sa Tong-its. Noong gabi ng sunog, umiiyak na sabi ni Felicia, pumasok ang asawa ko sa bahay at sinabing, tapos na talaga ang lahat. Ginang Felicia Vargas, inaaresto ka namin sa salang pagpatay kay G. Jose Reyes, sabi ni Garcia habang ipinoposas ang kanyang mga kamay. Ang katotohanang ikinulong sa loob ng isang drum ay sa wakas, lumabas na, pagwawakas. Disyembre 2006, isang buwan bago mapaso ang kaso, isinampa ang mga kaso laban sa mag-asawang Vargas. Tagsibol ng 2007, sa Korte ng Pampanga, ginanap ang huling paglilitis. Puno ang silid ng mga tao. Sa isang sulok, nakaupo si Elena at ang kanyang anak na si Kenji. Tumistigo si Cristina David at inamin na siya ang nagpadala ng liham. Natakot akong malantad ang nakaraan ko pero kailangan kong bigyan ng hustisya ang pagkawala ni G. Reyes, sabi niya. Hinatulan si Felicia Vargas ng 12 taon na pagkakakulong. Si Arturo Vargas naman ay 7 taon. Hindi na sila umapela. Paglabas ng korte, dinumog ng mga reporter si Elena. Hindi siya huminto, ngunit bumulong sa kanyang anak. Sa wakas, mabibigyan ko na siya ng disenteng libing. Sa wakas, maihahatid ko na ang asawa ko sa isang mainit na lupa, hindi sa malamig na drum sa ilalim ng lupa. Tag-araw ng 2007, inilibing si Jose Reyes sa sementeryo ng kanilang bayan. Si Sargento Gomez, ang retiradong pulis, ay personal na humingi ng tawad kay Elena. Ang dating bahay ng mga Vargas ay napabayaan at naging tanging paalala ng madilim na kabanata sa kanilang bayan. Sa lugar kung saan dating nakatayo ang paaralan, isang bagong community center para sa mga nakatatanda ang itinayo. Taon-taon, tuwing araw ng mga patay at Pasko, binibisita ni Elena ang puntod ng kanyang asawa. Sa lapida, tanging ang pangalan at mga petsa lamang ang nakasulat, ang espasyo sa ilalim ay blanco. Ayon sa kanyang anak na si Kenji, walang salita ang makapaglalarawan sa 15 taon na pinagdaanan ng aking ama, kaya hinayaan na lang naming blanco. Ang 15 taon ay sapat na para lunukin ang buong buhay ng isang tao. Si Jose Reyes ay isang taong hindi kailanman nanakit ng kapwa. Nagkataon lang na nakita niya ang hindi dapat makita. Ang kanyang katapatan ang nagdala sa kanya sa kamatayan. Kung noong 1992, hindi lang naniwala ang pulisya sa salita ng isang prinsipal, kung nag-imbestiga lang sila ng mas malalim, hindi sana pumanaw si Jose sa loob ng isang malamig na drum sa loob ng 15 taon. At hindi sana nag-isang lumaban si Elena sa gitna ng kawalang pakialam ng mundo. Ang katotohanan, kung minsan, ay lumalabas sa mga sandali at paraan na hindi natin inaasahan. Nagawa man ng drum na ikulong ang kanyang mga sigaw sa loob ng 15 taon, hindi nito nagawang ikulong ang katotohanan magpakailanman.